Ma'am, nandito po si Sir Marco. May kasama siyang isang babae. Nang marinig ni Clara ang sinabi sa kanya ng kanyang sekretarya, na nasa mismong hotel ang kanyang asawa ngayon, agad siyang nagpunta roon. Alam niyang ito na ang pagkakataon niya para malaman kung sino ang pinupuntahan nito tuwing 3:00 ng madaling araw. Ma'am, tawag ni Bella, ang kanyang sekretarya. Nasaan sila? Kalmadong tanong niya. Nasa VIP room po. Sagot naman ito. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya at kung ano nga ba ang dapat niyang maging reaksyon. Sa pagpasok nila sa elevator, samot-saring senaryo ang pumapasok sa utak niya dahil matagal niya nang nakitaan ng kakaiba ang kanyang asawa. Lalo na sa tuwing iniiwasan siya nito. This way, ma'am. Sabi ni Bella nang makalabas sila ng elevator. Kilala mo ba yung babaeng kasama niya? Tanong niya habang naglalakad. Umiling ang sekretarya. Tanging itim na hoodie lang po yung nakita ko. Hinawakan niya ang susi nang huminto sila sa isang VIP room. Agad na kumirot ang puso niya nang marinig ang kakaibang daing at halinghing sa kwartong yon. Huminga siya ng malalim. Hinawakan niya ang doorknob at tahimik na pumasok. Ngunit hindi pa man siya nakakapasok ng tuluyan, nakita niyang hubad ang asawa. Nakapatong ito sa isang babaeng nakahiga, habang ang dalawang paa nakalagay sa balikat ng lalaki. Mga walang hiya kayo! Malakas niyang sigaw at agad na hinampas ng mamahalin niyang bag ang likod ng lalaki. Clara! Namutla ang mukha ni Marco nang makita siya. Nanlaki ang mga mata niya sa matinding galit. Tinignan niya ang babae na agad tinakpan ng kumot ang katawan nito. Tinignan niya ang asawa na gulat na nakatingin sa kanya habang nagbibihis ng boxer. Anong ginawa ko para maranasan ko ito mula sa'yo, Marco? Galit niyang tanong. Clara, magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag ka? Kung kailan nahuli na kita? Ganon ba yun, Marco? Hinampas niya ang dibdib ng lalaki at tinignan ng babae. Empleyado kita rito, di ba? San ka humuhugot na kakapalan ng mukha para gawin to sa boss mo? Sa boss mo na nagpapakain at nagpapasahod sa'yo. Clara! Hinawakan ni Marco ang katawan niya para pigilan siya. Napailing siya at nandidiring lumayo sa asawa. Isang malakas na sampal ang pinakawalan niya. Halos bumakat ang daliri niya sa pisngi nito. Gusto niyang umiyak at magwala, ngunit hindi yun ang ugali niya. Matapang siya at hinding-hindi siya magiging mababa para sa mga ito. May anak kang babae! Sigaw niya kay Marco. Please, I'm sorry, magpapaliwanag ako. Nagmamakaawa na sabi ng lalaki. Sorry, kung kailan nahuli na kita at nakita ko gamit ang mga mata ko ang katarantaduhan mo, Marco. Pinagkatiwalaan kita. At ikaw? Tinuro niya ang babae na ngayon ay nakayuko. Pamilyadong tao kinakalantari mo? Sobrang katinaba at hindi mo napigilan? Clara! Tama na! Sigaw ni Marco. Natigilan siya at napatingin sa lalaki. Sa lalaking minahal. At inalagaan niya nung walang-wala ito. Ang lalaking tinabihan niya at niyakap sa tuwing malungkot at wala itong malapitan. Katulad ka rin ng ama mo. Isa ka ring manluloko! Suminghap siya. Clara! Napailing na lang siya. Sisiguraduhin ko na hindi ka na makakatapak pa sa buhay ko. Sa amin ni Aina. Tiningnan niya ang babae at tumawa. You? You will live in hell. I'll make sure of that. Mabilis siyang umalis doon. Agad na sumakay ng elevator. Bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa galit na nararamdaman niya. Bumukas ang elevator at agad siyang lumabas. Linisin niyo ang VIP room. Okay, ma'am. Sagot ni Bella. Ano pa po ang gagawin ko? Pati dun sa empleyado. Hayaan mo siyang kainin siya ng konsensya niya. Make sure that she will taste her own medicine. Naglakad siya papuntang lobby. At sa hindi inaasahang pagkakataon, napansin niya ang isang lalaking nakatayo, hindi kalayuan sa kanya.
Nangunot ang noon niya na makitang nakatingin to sa kanya habang pinapaikot ang susi sa daliri nito. Gavin, come on! Boses ng isang babae at hinawakan ang braso nito. Okay, babe. Ang mga mata nito'y nakatingin pa rin sa kanya bago nito nilingon na babaeng kasama. Umiwas siya ng tingin at agad lumabas ng hotel at sumakay sa kotse na nakaabang sa kanyang paglabas. Huminga siya ng malalim at mahigpit na napahawak sa kanyang bag dahil hindi mawala sa isip niya ang nangyari kanina lang. Buong buhay niya, inalay niya kay Marco. Lahat ng ito, hinding-hindi niya matatanggap. Ang kataksila ng lalaki. Ma'am, dito na po tayo. Sabi ng kanyang driver na si Noel. Tumango siya at ngumiti dito. Salamat, Noel. Bumaba siya ng sasakyan. Agad na pumasok ng bahay. Hindi niya pinapansin ang tawag ni Marco at ilang beses na pagte-text nito. Dumiretso siya sa silid ng kanilang anak na ngayon ay natutulog na. Napangiti siya nang makitang yakap nito ang paboritong unan habang mahimbing ang tulog. Aina, it's only the two of us now. Malambing niyang sabi rito. Hinaplos niya ang buhok ng anak at pinagmasdan ng maganda nitong muka. Hindi niya inaasahan na aabot sila sa ganito. Sa 8 taon nilang kasal, na nasira lang dahil sa isang babae na wala pa sa kalingkingan niya. Hindi niya maiwasan na magtanong sa sarili kung ano bang mali sa kanya. Aina, I'll do everything for you, anak. Kung kailangan kitang ipaglaban, gagawin ko. Mahina ngunit emosyonal niyang sabi. Mama? Inaantok na tawag ni Aina sa kanya. Sleep tight, anak. Nandito lang si Mama. Pagkatapos niyang patulugin ng anak, agad siyang nagbabad sa bathtub na puno ng tubig habang nag-iisip. Biglang pumasok sa isipan niya ang lalaki kanina na nakita niya nakatingin sa kanya. Dinilat niya ang mga mata at nangunot ang noon ng maalala ang segundo nilang pagtitinginan ng lalaki. Clara, makinig ka sa akin. That is a mistake. Please makinig ka naman sa paliwanag ko. Padabog niyang inilapag ang plato sa lamesa habang pinakikinggan niya ang asawa na nasa harapan niya. Mabuti na lang umalis na ang kanyang anak, kaya malaya silang ilabas ang galit nila sa isa't isa. Lalong-lalo na siya, dahil kahit anong mangyari, walang kapatawaran ang ginawa nito. Para saan pa, Marco? Please, ayusin natin to. Natawa siya at namewang sa harapan ng lalaki. Nasasabi mo yan dahil natatakot kang malaman ng mga magulang ko ang ginawa mo. You're so afraid that you will lose everything. Pati ang kumpanya, di ba? Hindi niya rin alam kung saan kumukuha ng lakas ng loob si Marco para kaswal siyang kausapin pagkatapos nito makapagtalik sa iba. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya at kung ano nga ba ang dapat niyang gawin dahil niloko at tinraidor siya ng sarili niyang asawa. Save your explanations, Marco. Kakailanganin mo yan sa mga susunod na araw. Anong gagawin mo? Bakit? Kinakabahan ka? Ba dapat lang? Dapat kang kabahan sa gagawin ko sa inyong dalawa. Sa sumunod na oras, agad niyang binisita ang hotel. Tahimik ang paligid ngunit kitang-kita niya ang mga turistang nagkakasiyahan sa dalampasigan, kasama ang mga mahal nila sa buhay. Ngumiti siya at agad pumasok sa loob. Kumusta ang hotel? May mga turistang dumagdag sa listahan ng bisita natin, ma'am. Puno na rin ang ilan sa mga hotel room natin. At ang iba naman, nasa kanika nilang cabin na. Sagot ni Bella, ang kanyang sekretarya. Mabuti. Dumating na ba yung mga model para sa photoshoot nila? Yes, ma'am. Habang nag-uusap silang dalawa, may nahagip ang mata niya. Natigilan siya na makita si Sofia, na nag-aasikaso ng ibang customer na may ngiti sa labi. Nandito pa rin po pala siya. Nakiusap siya sa manager kahapon na wag mo na siyang tanggalin para daw po sa lola niya na may sakit. Saad ni Bella. Ang kapal na mukha niya. Mariin niyang sabi. Ano po bang gagawin ko, ma'am? Gawin mo ang lahat para matanggal siya dito. Kung hindi, ako mismo makakatapat niya. Lumabas siya ng hotel dala ang kanyang lemonade juice. Pinagmasdan niya ang dagat at napangiti dahil ito ang resulta ng kanilang pinaghirapan.
Suot ang kanyang halter top at puting short, tumayo siya sa gitna at pinanood ng mga tao. Miss, Tawag ng kung sino man. Why? Kalmadong tanong niya. At nilingon ang boses na yon. Natigilan siya nang makita ang binata. Yun ang lalaki nakatingin sa kanya noong nakaraan. Gwapo ito. Matangos ang ilong. Maganda ang mga tsokolate ng mga mata nito. At higit sa lahat, mas mapula pa sa red lipstick niya ang labi nito. miss yung damit ko. Pukaw nito sa atensyon niya. Oh, nagulat siya at agad umatras. Tinapakan mo yung damit ko. Natatawang sabi ni Gavin. Hindi ko naman alam na nandyan yan. Malay ko ba? Iritado niyang saad at umiwas ng tingin. Natawa si Gavin at nagsuot ng puting t-shirt. Nanatili siyang tahimik habang nakatingin sa dagat ng mga tao na nagkakasiyahan. Naisip niya na kung di nagloko ang asawa niya, sana nararanasan nila ang lahat ng ito. Ngunit, ganun ba talaga kaimportante? Kung kasama niya ito o hindi? Naaalala niya. Sobra siyang naging kampante sa kanyang asawa. Natatawa na lang siya sa isip. Hindi niya naisip noon na lolokohin sila nito. Alam mo, Bulalas ni Gavin na nasa tabi niya na pala. Ano? ang ganda-ganda mo para lokohin lang ng isang lalaki. What? Hindi mo deserve yan. You deserve better. Malay mo, nasa paligid lang pala at naghihintay. Nagmamasid sa'yo. Excuse me? Kilala ba kita para sabihin mo sa akin yan? Ngumiti lang si Gavin at agad naglakad patungo sa hotel. Natawa siya dahil parang may kumakalabit sa puso niya. Nang sabihin nito ang mga salitang yon, nilingon niya ang binata at nakitang may kausap na itong babae. Kaya nangunot ang noo niya at napailing na lang bago niya naisip na magbabad sa dagat. Ma'am, tawag ni Bella at inabot ang isang bathrobe. Nandiyan na sila? Tanong niya at agad binalot ang sarili ng bathrobe. Yes, ma'am. Gusto ko rin daw po kausapin ni Sofia. Nag-aalangan na sabi nito. Bakit naman? Aalis na raw po siya at gusto niyang humingi ng tawad. Sampal ba ang gusto niya? Natawa pa siya sa sinabi ni Bella. Pinuntahan niya si Sofia at nakita naghihintay ito sa kanya. Ngunit una niyang napansin ang kwintas nitong suot. Natigilan siya at napahawak sa kwintas niya. Dahil magkatulad na magkatulad yon. At bigay yon ng kanyang asawa. Gusto niyang tumawa, ngunit napailing na lang siya at humalukip-kip sa harapan nito. Sa lahat ng ginawa mo, may gana ka pa ring puntahan ako at kausapin? Gusto ko lang humingi ng tawad. At saka, gusto ko lang din sabihin na gusto namin ni Marco yung ginawa namin. Nagangat ito ng tingin sa kanya. At sa tingin mo matutuwa ako dahil umamin ka? Hindi. Pero gusto ko lang din sabihin na mahal ko ang asawa mo. Mahal ko si Marco. Kung mahal mo siya, ba't mo kailangan sirain ang pamilya namin? Malamig niyang sagot. Ngunit nanginginig ang kanyang tinig. Hindi agad makasagot si Sofia. Sa halip, napayuko ito tsaka muling nagsalita. Dahil hindi ko na kayang itago. Kahit mali, kahit alam ko masasaktan ka, pinili ko ipaglaban yung nararamdaman ko. Ibig bang sabihin nito? Matagal niyo na ako niloloko? Hindi sumagot ang babae kaya mas lalong nag-alab ang galit niya. Kinuha niya ang juice at tinapon sa mukha ni Sofia. Napasigaw naman ito. Lahat ng tao sa hotel napatingin sa kanya. Ngunit mas lalong nag-alab ang galit niya. Dahil sa kaalaman na lahat ng luho ng babaeng ito'y binibigay ng asawa niya. Sa tingin mo ba talaga tatantanan kita kayo ni Marco? Hintayin mo lang, Sofia. Hintayin mo mag-iimpyerno ang buhay mo kasama si Marco. Ilang araw ang nakalipas. Naging abala si Clara sa kanyang trabaho. Ngunit sa araw na yon, nagdesisyon siyang pumunta mismo sa kumpanya nila mag-asawa upang ilahad ang desisyon niya sa board of directors. Good afternoon. Nandito ako hindi bilang asawa ni Marco, kundi bilang pangunahing may-ari ng kumpanyang ito at ngayong araw, nais kong sabihin ang desisyon ko. Natigilan ng mga direktor. Napatingin sa kanya ang ilan. Huminga siya ng malalim dahil ayaw niyang makita muli si Marco. Gusto niya maging maayos ang kumpanya. Dahil pinaghirapan niyang buuhin yun ng ilang taon.
Sa kabila ng lahat ng kontribusyon ni Marco sa negosyo, hindi ko na kayang ipagpatuloy ang aming pagiging magkasosyo. Simula ngayon, tinatanggal ko na siya bilang CEO at bilang kahati sa lahat ng negosyo natin. Isa sa mga direktor ang nagtanong. Sigurado ka ba sa desisyon mo, Clara? Malaki ang magiging epekto nito. Tumango siya ng walang pag-aalinlangan. Oo, mas mabuti na magsimula muli ng walang kasinungalingan kaysa manatili sa isang pamunuan na puno ng pagtataksil. Simula ngayon, ako lang ang mamamahala sa lahat ng kumpanya. Pagkatapos niya sabihin yon, pinanood niya kung paano pirmahan ng mga ito ang papel na dala niya. Kinausap niya ang mga ito at na matapos ang meeting nila, agad siyang umalis doon. Clara! Tawag ni Marco. Clara, dear! Boses din ang ina nito. Mom, anong ginagawa mo dito? Gusto ko lang din sana humingi ng tawad sa ginawa ni Marco sa'yo. Baka pwede niyong pag-usapan, Clara. Matagal na kayong mag-asawa. Face lang yun ang pagsasama niyong dalawa. Niloko po ako ng anak niyo. Kaya paano niyo nasasabi na face lang yon sa pagsasama naming dalawa? Kalmadong tanong niya. Alam kong pinangungunahan ka lang ng emosyon mo, Clara. Mahal ka ni Marco. At di mo ba naisip na baka nagawa niya yun dahil wala kang oras sa kanya? Puro ka nalang trabaho, Clara. Naririnig niyo ho ba yung sinasabi niyo? Kunot noong tanong niya dito. Darling, bigyan mo ng oras si Marco. Hayaan mong kami ang mag-asikaso ng... Akala ko iba kayo sa anak niyo eh. Ganyan din po ba ang ginawa niyo sa asawa niyo noon? Na ngayon, lihim kayong pinagtataksilan? Hindi nakasagot ang matandang babae sa sinabi niya. Kaya sarkastiko siyang napangiti at napailing na lang. Hindi po ako tulad niyo na martir. Kung okay sa inyo yung ginagawa, mas mabuting isoli ko na siya sa inyo. Dahil hindi ko siya kailangan. Sa sumunod na araw pumunta na siya sa isang coffee shop. Pagkatapos niyang asikasuhin ang kanyang anak, uminom siya ng kape at natigilan nang may maglapag ng cookie sa table niya. Nagangat siya ng tingin at napairap nang makita ang mukha ni Gavin. Stalker ba kita? Maybe. Kibit balikat na sagot nito at umupo sa tapat na upuan niya. You know this is wrong, right? Binata ka, pamilyadong tao ako. Alam mo rin naman siguro ang tungkol doon. Ilang araw mo na akong sinusundan, Gavin. Punaan niya dito. Pamilyadong tao sa asawang manluloko. Nanliliit ang mga mata nito. Natigilan siya at napatingin sa binata. Hindi niya alam kung anong purpose nito sa buhay niya. O sadyabang dinala lang ito para sa kanya, para guluhin ang galit niyang puso. And so, may anak ako, Gavin. Ikaw binata ka. Iniisip mo ba may gusto ako sa'yo? Napakurap siya. What? Tumawa ang binata. Don't get me wrong, Clara. Interesado lang ako malaman kung ba't ka niloloko ng asawa mo. Napakayaman mo na. Anak ka na mag-asawang engineer at doktor. Hawak mo rin ang negosyo ng pamilya mo. Wow. Ni-research mo pa ako ah. I'm so flattered. Ngumiwi ang binata at napailing. Marami lang ako alam tungkol sa'yo. Pero alam ko rin ang boundaries ko, no? Just tell me if I cross the line. Iiwas agad ako. Umuwi siya ng gabi at gulat siyang makita na nasa loob ng bahay niya si Marco. Napatingin to sa kanya ngunit dumiretso siya sa kusina para kumuha ng wine. Ito na yata ang sandalan niya sa tuwing nag-aalab ang galit niyang puso. I want an annulment. Clara, mag-usap muna tayo. Gusto ko ng annulment. Tinagalog ko na, baka sakaling hindi mo maintindihan. All I did was to love and take care of you, Marco. Hindi ko inaasahan na gagawin mo rin ang ginawa ng ama mo sa mami mo. Hindi kita hihiwalayan. Natatakot ka ba? Na bumalik ulit kayo sa hirap, ha, Marco? Natatakot ka ba? Na kapag dumating ang araw na maghiwalay na tayo, babalik na kayo sa luma niyong bahay? Sa hirap na buhay? You chose it, asshole! Sigaw niya dahil sa galit. Tell me, ilang buwan na ba kayo magkakilala ni Sofia? It doesn't matter. Ang mahalaga dito ayusin natin ang relasyon natin. Para kay Aina. Sa anak natin, please Clara, makinig ka naman sa akin. Don't you dare. Huwag mong idadamay si Aina sa kalokohang ginawa mo. Labas ang bata dito at ikaw,
Wala ka na ring espasyo sa bahay na to. Isa-isang bumaba ang mga maid dala ang gamit ni Marco. Gulat na napatingin sa kanya ang asawa, ngunit mariin lang natingin ang ginawa niya dito. Sinubukan siyang hawakan ni Marco, ngunit umatras siya at napailing. Bago pa dumating si Aina, umalis ka na. You will regret this. Hindi ako ang uuwi na kawawa rito, Marco. Ikaw yon. Ngayon umalis ka na sa bahay na ako mismo ang bumili at nagpatayo. Padabog na kinuha ni Marco ang mga gamit niya at umalis din ito kalaunan. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Punasan ang puso niyang nagririgo doon sa galit. Sobrang sakit. Puno ng galit at puot ang damdamin niya. Dahilan para makapagdesisyon siyang sirain ang buhay ng mga ito. Ma'am, tapos na po yung article na ginawa ng team para kay Sir Marco. It's all over the news. Ngumiti si Clara nang marinig ang sinabi ng kanyang sekretarya. Tinignan niya ang maikli niyang buhok, hanggang balikat, at mas lalo siyang napangiti dahil doon. Ilang araw ang nakalipas magmula nang wala siyang marinig kay Marco at sa pamilya nito, at mula roon, nagsimula rin siyang magplano. It was said that they're months in a relationship. Nag-start nung nilinis si Sofia ang hotel at kinailangan ng pera ng babae kaya nilapitan niya si Marco. Saad ni Bella. Hindi ko alam kung paano niya pinatulan ng isang empleyado lang, Bella. Lahat ng gusto niya nasa kanya na. Pera, kayamanan, at ako mismo. So why? Kalmadong tanong niya. Sadyang may mga lalaki lang na hindi kaya makontento sa isa, ma'am. Nang dumating ang tanghali, pumunta siya sa kanyang kumpanya at nakita niyang nagkakagulo ang lahat. Samot-sari ang media sa bawat sulok ng lobby at nandun din si Marco na pinagkakaguluhan ng lahat ng tao. Ngumiti siya, very satisfied sa kanyang ginawa dahil masyado siya nitong minamaliit. Clara, anong kabaliwan ang ginagawa mo? Sinisira mo ang pamilya ko. Why? Hindi ba tama ang ginawa ko? Sinira mo rin ang pamilya natin, di ba? This is bullshit. Alam kong gagawin mo ang lahat ng ito. At alam ko rin na kaya mo pero hindi ka ba nahihiya? Lahat ng tao nandito sa kumpanya. Lahat ng tao ay... Come on! Hindi ka rin ba nahihiya? Nalaman ka ng article tapos nandito ka? Cut this bullshit. Huwag mong idamay si Sofia sa mga ginagawa mo. Sa akin kami problema, di ba? Ako ang sirain mo at huwag siya at ang pamilya ko. Natigilan siya at mas lalong di makapaniwala sa narinig mismo sa asawa niya. Ano nangyari sa Marco na mahal niya? At sa lalaking minahal siya noon? Siya ba talaga may problema? Hindi niya inaasahan na sisirain ito ang kanilang pagsasama para lang sa ilang buwang kakilalang babae? No, this is for Anya and for me. Hindi ko gagawin ang gusto mo. At kung gusto mo akong kalabanin ko, ipunin mo lahat ng resources mo. Tignan natin kung saan ka aabot. Yes. Sisiguraduhin kong hindi ka matatahimik. Banta nito. Ngumisi naman siya. Come on, dear husband. Me? Of all people? Unbelievable. Kumaway siya sa mga media at agad na tinuro ang asawa niya. Mabilis na dinumog ng mga ito si Marco, kaya umatras siya. Ngunit kamuntikan na rin siya dahil sa biglaang pagdami ng tao. Clara! Mabilis na hinawakan ni Gavin ang braso niya. Gavin? Nagtataka niyang tawag. Ngumiti ang binata. Kanina pa ako nakikinig dito. Napakatapang mo, Clara. Pumalakpak pa ito at tumawa. Napangiti siya sa sinabi nito. Thanks. At bagay lang sa kanya yon. Sinamahan siya dito sa paglabas ng kumpanya. Dahil maging siya, gusto ring ma-interview ng mga ito. Napatingin siya kay Gavin, na maingat siyang inaalalayan palabas. Napangiti siya ng konti, dahil hindi niya inaasahang magkakaroon siya ng kaibigan. Salamat. Saad niya at hinawakan ng jacket ng binata. Tumango naman ito at tinignan siya. You've been so strong for the past few weeks. Tandaan mo, pwede ka rin maging mahina sa kahit anong oras. At kapag nangyari yon, lagi ako nandito. Why are you doing this? Because I'm your daily reminder. Kibit balikat na saad ni Gavin. Napasinghap siya at napatingin sa lalaki.
Huminga siya ng malalim, napailing, bago siya sumakay sa kotse niya. Hinayaan niyang magkagulo ang lahat sa lobby ng kumpanya sa ginawa niya ring gulo. Mama! Masayang saad ni Aina nang makita siya. Agad niyang niyakap ang anak. Sorry, late na kauwi si Mama. Okay lang po. Hinintay kita dito sa sofa. Nasaan si Daddy? Wala na mga gamit niya. Natigilan siya at napatingin sa anak. Aina, nagkaroon kami ng misunderstanding ni Daddy mo at sa tingin ko hindi na yun magiging maayos pa. Did he hurt you? Ngumiti siya at tinignan ng inosente niyang anak. Mas lalong nag-aalab ang puso niya dahil alam niyang madadamay ito. Ngunit di niya na talaga kayang magtiis at hindi lumaban. Narinig ko po kayong nag-away. Umalis na po ba si Daddy? Sumama siya sa ibang girl? Ay na. Malungkot itong ngumiti. Ngunit kapansin-pansin ang pangingilid ng luha sa mga mata ng bata. Nanlaki ang mga mata niya at niyakap ang anak. Mama, hindi na po ba ako love ni Daddy? Kaya ba siya umalis? No, Aina. He loves you. Mama loves you too. Bakit siya sumama sa iba kung mahal niya tayo? Humigpit ang yakap niya sa kanyang anak. Mas lalo niyang naramdaman ang pag-iyak nito sa dibdib niya. Nagtagis ang kanyang panga at mas lalong naging malinaw sa kanya na dapat niyang sirain si Marco. Don't worry, Aina. Nandito si Mama at hinding-hindi kita iiwan. I promise you, hindi kita iiwan. Pinagmasdan siya ni Aina. I love you, Mama. Ngumiti siya at hinigpitan ng yakap sa anak. Ngayon, mas lalo siyang binabalot ng galit. Hello, Bella? Tawag niya sa kanyang sekretarya. Ma'am, gusto ko i-compile mo lahat ng ebidensya na siyang magtuturo kina Marco at Sofia. Ibigay mo sa akin bukas sa hotel at ako nang bahala sa iba. Lahat ng ebidensya nandito na, ma'am. Lahat din na impormasyon tungkol sa bahay at ari-arian ni Sir Marco nandito na rin po. Napatango si Clara habang binabasa ang mga dokumento. Nagulat siya nang magkaroon ng isang bahay sa Palawan na nakapangalan mismo kay Sofia, si Marco. Meron ding isang yate na nakapangalan pa sa kabit nito. May isa ring safe house na nakapangalan kay Sofia. Kumusta ang kumpanya ng pamilya nila? Naayos ko na po lahat, ma'am. Sa finale na po ba malalaman ng lahat ng tao? Natawa siya. Sinadya ko talagang ilihim ang pagkilos para sirain silang lahat. Bella, tinotolerate nila ang panluloko na ginawa ni Marco. Kaya gagawin ko rin yun sa kanilang lahat. Backup mo ako, ma'am. Sa sumunod na araw, dumaan siya sa kumpanya ni Marco para makita kung ano nga ba ang ginagawa nito. Ngumisi siya dahil hindi na yata nauubos ang media na pumupunta sa lobby para humingi ng impormasyon sa pinapakalat niyang article tungkol sa asawa. Clara, gulat na tawag ng ina ni Marco. Kumusta po ba ang kumpanya? Sumeryoso ang mukha ng matanda. Kagagawan mo ba ang lahat ng ito? Para saan ba ang lahat ng ito? Sinabi ko naman sa'yo na kaya niyong pag-usapan ni Marco yan, hindi ba? The damage has been done, ma'am. Ongoing na rin ang annulment namin ng anak mo. Wala na rin ako magagawa sa mga kumakalat na articles tungkol sa kanya. Mula pa noon ay talagang masama ang ugali mo, Clara. Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo? Kung bakit imbis na ikaw ang kasama ni Marco, humanap pa siya ng iba? Dahil puro katrabaho, puro pera ang nasa isip mo na nakakalimutan mo ang pamilya mo. Oh wow, coming from you. Galing sa isang babaeng tinotolerate ang pagiging cheater ng asawa? Sasampalin sana siya nito, ngunit agad niyang nahawakan ang palapulsuhan nito. Alam niyo lahat ng ginagawa ni Marco at hindi niyo ito sinasabi sa akin. Ngayon na ginagawa ko ang ginagawa niyo, nagagalit kayo sa akin? Padabog niyang inalis ang kamay sa pulso nito. Natawa ang matanda. Wala ka kung wala si Marco. No, ma'am. Wala sa tuktok ang anak niyo kung wala ako.
Ngumisi siya at agad na umalis doon para asikasuhin ang hotel. Ilang oras ang nakalipas. Nakita niya si Marco kasama si Sofia na nakasuot ng mamahalin na dress. Kaya natigilan siya. Umupo ang mga ito sa restaurant at umorder pa mismo ng pagkain. Daddy! Umalingaw-ngaw ang boses ni Aina sa restaurant. Aina, Nakita niya kung paano tignan ni Sofia ang anak niya. Nakita niya rin kung paano ngumiti si Marco sa kanilang anak. Nangilid ang luha sa mga mata niya at natigilan sa paglapit. Ang ganda mo naman. Mahinhin na puri ni Sofia. Daddy, bakit di po kayo sabay kumain ni Mama? Tanong ni Aina. Hindi pinansin ng babae. Mas lalong nagtagis ang panga niya dahil sa nakikita. Hindi niya inaasahan na kaya na ng mga itong magpakita sa publiko na para bang sila ang kasal. Sumakit lalo ang dibdib niya. Ngunit bago pa bumagsak ang luha sa kanyang mga mata, may humarang na lalaki sa harap niya. that's enough, Clara. Boses ni Gavin yun. Tiningnan niya ang binata. Gavin, Ba't ka umiiyak? Hindi mo dapat iniiyakan ng ganyang klaseng lalaki. ilang taon kaming kasal. Paano niya nagawa sa akin to? Ang sakit pa rin eh. Paano niya nasisikmurang magdala ng babae at ipakilala yun sa anak namin? Ngunit imbes na magsalita si Gavin, hindi niya inaasahan ang paghila nito sa kanya at ang pagyakap nito. Doon ang hina ang kanyang katawan. Mas lalong dumagdag ang sakit sa puso niya. Tama pa ba ang paghihiganti niya? Sapat na ba talaga yon? You deserve better. Galit na galit ako ngayon, Gavin. Gusto kong saktan ng taong yon. Do it. Nagkatinginan silang dalawa bago niya nakita si Marco na lumapit sa kanilang dalawa ni Gavin. Boyfriend, di pa nga tayo anal, may bago ka na. And so? Clara, baka nakakalimutan mo. Mag-asawa pa rin tayo. Ako pa rin ang lalaki sa buhay mo at ako pa rin ang... Tumawa si Gavin dahilan para mapatigil si Marco. Maging siya'y nagulat sa ginawa ng binata na ngayon ay nakapamulsa lang. Talagang nasasabi mo pa yan kay Clara? Seryoso ka ba, pre? Sino ka ba? Ngumiti si Gavin. Ginagawa mo matapang ang sarili mo. Dahil alam mong kaya kang sirain ni Clara, tama? Is this your sweetest public act with your mistress beside you? Wearing a luxury dress? Or was she your dessert kaya mo siya binihisa ng magandang damit? Para magmukhang hindi cheap ang babaeng kasama mo? Kitang-kita ang pagtatagis ng panga ni Marco. Ngunit, natawa lang si Gavin sa reaksyon nito. What? Kailan pa siya natuwa sa ganitong eksena? Alam mo, Marco, kung di mo kayang bumawi sa itsura mo, kahit man lang sana sa ugali bumawi ka. Libre ang maging mabait, pero hindi libre sa langit ang pagiging manloloko, okay? You son of a... What? Bitawan niyo nga ako? Susugod sana si Marco nang may dalawang malaking tao ang humarang at hinawakan nito. Namamangha na tinignan ni Clara ang binata na kalmadong nakatayo lang. Hindi niya alam kung anong nararamdaman. Ngunit bahagyang tumaas ang kumpiyansa niya sa sarili sa ginawa ni Gavin. Here. Tinanggal nito ang singsing. Here! Tinanggal niya rin ang singsing at nilagay sa dibdib ng lalaki. Ipapadala ko na lahat ng papeles na kailangan mo. Magkita na lang tayo sa press con, Marco. Tinignan niya si Gavin na nakangisi. Agad niyang hinawakan si Aina at sabay-sabay silang lumabas. What the hell is happening? Dinig na dinig ang sigaw ng ama ni Marco sa mismong labas ng opisina nito. Nagkakagulo ang mga tao, habang ang iba naman ay hindi malaman kung anong gagawin. Dad, ano nangyayari dito? Bakit nagkakagulo? Hindi ko alam. Mariing sabi ng ama ni Marco. Bumukas ang elevator at doon lumabas si Clara, na nakasuot ng itim na formal na damit at pulang lipstick. Lahat ng empleyado nakatingin sa kanya. Ngumiti siya habang hawak ang dokumento. Clara, Good morning. Hindi niyo ba inaasahan na ang umaga na ito'y magiging puno ng gulo? ano bang ginagawa mo?
I bought your company. Binili ko lang naman. Ibig sabihin, may control din ako sa kumpanya na ito. Isn't that great? Ngumiti pa siya lalo. Mula sa article, sa pagkasira ni Marco sa publiko, at ngayon, ang pagbili niya ng kumpanya nito full price. Nakakagulat pa? Clara, anong klaseng laro to? Anong klaseng laro? Kala mo ba? Kaya mong kontrolin lahat ng pinaghirapan ko. Come on, Marco. This is not a game. Ito'y hustisya para sa lahat ng ginawa mo sa akin. Habang abala ka sa pagpapakita ng peking imahe sa publiko, ako naman ay tahimik na naghahanda sa pagbagsak mo at ngayon, lahat ng kasinungalingan mo may kapalit. Napahawak sa ulo ang ama ni Marco na halatang hindi makapaniwala. Clara, bakit mo ito ginagawa? Hindi ba't pwede namang pag-usapan? Pag-usapan? Alin ba ang dapat nating pag-usapan? Ang panloloko ni Marco? Ang pagpatol ni Marco sa isang empleyado o ang pagiging sugar daddy ni Marco? Mas lalo siyang nasatisfy sa kanyang ginawa. Matagal na itong nasa isip niya. Ngunit napakarami niyang naging balakid para matapos ito. Ngayon full force na ang kanyang paghihigante. Wala na siyang ibang maisip, kundi ang kapayapaan at kasiyahan niya pagkatapos nito. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, Clara. Pinaghirapan ko lahat ng ito. Ginawa ko lahat para sa kumpanyang ito. Sigaw ni Marco. Nagawa mo ang lahat ng ito dahil sa pera ko, Marco. Nagawa mo ang lahat ng ito dahil asawa mo ko nun. Tell me, saan ka pupulutin kung wala ako? Tama na, Clara. Sigaw ng ama ng lalaki. No sir, I'm not done yet. Umpisa pa lang to. This is bullshit. Kakasuhan kita. Okay. See you in court. Ilalantad ko lahat ng illegal mong gawain. At ang pagiging kabit ni Sofia. Gusto mo makita yung galit ko? Pwes magkasubukan tayo. Nagkakagulo sa opisina ngunit wala siyang pakialam doon. Sa sumunod na oras, napangiti siya nang maabutan sila ni Gavin at Aina sa isang charity event na magkasama. Hello there, pretty. Kumusta? Press ko na lang. Salamat sa pagbibigay sa akin ng magandang abogado para sa annulment. Anything for you? Kinuha nito ang bouquet sa lamesa. Para sa'yo. Napangisi siya at nakaramdam ng kakaibang saya sa kanyang puso. Sa araw na yon, nagbonding silang tatlo na para bang matagal na silang magkakakilala. Nagkasiyahan, nagkaroon pa ng sayawan sa charity kaya nag-enjoy talagang silang tatlo. Grabe, hindi ko akalain na ganito kasi sa event. First time? Yes, kasi lagi ako nasa hotel, kaya bihirang makalabas. So how's Marco? Tanong nito at inalalayan si Aina. Kagaya ng inaasahan ko, ganun ang reaksyon nila. Sigurado ako may press con din sila, pero alam kong puro kasinungalingan na lahat ng yon. Maghahanda din ako. After this, anong plano mo? To begin again, gusto ko manatili sa tabi ni Aina, magkaroon ng oras para sa anak ko. Just in case, pwede ba ako manligaw, Clara? Naalala mo ba yung sinabi ko na you deserve better? I actually meant that you deserve me. In this situation? Maghihintay ako kahit ilang taon. I mean, may mga nakadate naman akong babae pero talagang sa'yo ako bumabalik eh. At napakamot pa sa batok si Gavin. Kilala mo na ako noon pa? Naunahan lang ako ng tarantadong Markong yun. Siyempre, hindi niya ako kilala. Pero kilala ko siya. Playboy, baduy. Kala mo mawawala ng babae. Napatawa siya at napatango. Dahil hindi niya yun inaasahan. Tinignan niya si Gavin at sandaling napaisip. Ito na ba talaga ang tamang oras para sa pangalawang pag-ibig? Clara, no pressure. Ikaw pa rin ang magdidesisyon. Thank you, Gavin. Huminga siya ng malalim at nakagat ang labi. Hindi pa siya tapos sa paghihigante. Ngunit nakaramdam siya ng bigat sa ginagawa niya. Natulala siya. Dahil ito nga ba ang gagawin niya sa habang buhay? Ang magalit ng paulit-ulit?
Magpakita ng galit sa mga tao? He likes you, Mama? Biglang tanong ni Aina nang umalis ang lalaki. Aina? You should give it a try, Mama. What? Clearly, ayaw na sa atin ni Daddy. Ayaw ko din na malungkot kayo at makitang masaya si Daddy sa iba. You deserve to be happy, Mama. You deserve to be in love with someone else. Nakatulala lang siya at di makapaniwala sa sinabi ng anak. Pinanood ni Clara ang kanyang mga tauhan para kunin ang mga gamit ni Marco sa sarili nitong opisina. Hinayaan niya ang mga ito sa paglilinis sa mismong opisina ng kanyang dating asawa. Clara! Sigaw ng ama ni Marco, nakararating lang. Ngumiti siya. Mabuti naman at nandito na po kayo. Ano ba nangyayari sa'yo? Ano ba talaga ang gusto mo mangyari? Sirang-sira na kami sa lahat ng mga tao. Kinukuha mo na rin lahat ng pinaghirapan ng anak ko. Ngumiti siya at naalala ang ginawa niya sa mansyon ng mga ito. Totoo naman na siya ang dahilan kung ba't nagtagumpay si Marco sa lahat. Ngunit nang malaman niyang kinukuha nito ang pera niya, doon lang siya lalong sumabog. Kinukuha ko lang po ang dapat para sa akin. Hindi ba sinabi sa inyo ni Marco? Sinusustentuhan niya ang babae niya habang kami, ni Aina, wala man lang kami nakukuha sa kanya. Ngayon ko di pa rin malinaw para sa'yo, nakinabang lang si Marco sa pera ko. Pero asawa mo pa rin siya. Ganyan na ba kababa ang tingin mo kay Marco? Mula pa nun, mababa na ang tingin niyo sa amin tapos ngayon babawiin mo lahat? Anong klaseng utak meron ka ba? Siguro, karma po yung tawag dyan. Now, hindi ko na kasalanan kung ba't wala na po ang lahat sa inyo. Wala kang hiya, ano? Pagkatapos kang mahalin ng anak ko, ito ang gagawin mo sa kanya. Pagkatapos yung magtiis sa ugali mo, pagkatapos yung magtiis at kunin ang atensyon mo, ganito ang sukli mo? Tanong naman ng ginang. Doon siya natawa. Okay, mukhang santo talaga ang tingin mo sa anak mo. Pagkatapos niya sa opisina nito, kinuha niya rin ng mga empleyado ni Marco na agad tinanggap ang alok niya. Ngumiti pa siya lalo habang pinapanood ang pagpirma ng mga ito sa kontrata. Nakita niya na si Sofia, hawak ang kamay ng ina ni Marco kaya napailing siya. Pahabo lang. Pirmado na ni Marco ang annulment paper. So meaning, wala ka na ring makukuha sa kanya. Huwag kang mag-alala. Hindi pera ang habol ko sa kanya, wala kang puso. Nanginginig ang boses ni Sofia. Kayo ang gumawa nito sa akin. Kaya huwag kayong umasa na magiging mabait pa ako sa inyo. Sa kabila ng lahat ng pinaramdam at pinaranas niyo sa akin. Naging abala siya sa mga oras na yon. Nag-schedule na rin siya ng press con para ilantad lahat ng ginawa ni Marco. Nang sumapit ang gabi, nagulat siya nang makita si Gavin sa labas ng hotel at hinihintay siya. Gavin. Pinuntahan kita kasi alam ko nasa opisina ka ni Marco. Are you okay? Mas nagulat pa siya nang makita si Aina na nakaupo sa sun lounger habang umiinom ng gatas. Tinignan niya muli ang lalaki at napansin ang pagiging malapit nito kay Aina. Kasama mo si Aina? Pinuntahan siya ni Marco kanina para kausapin. Mabuti na lang at dumating ako. Takot na si Aina sa daddy niya. Ngayon pinapainom ko ng gatas para kumalma. Nakahinga siya ng maluwag at agad pinuntahan ng anak. Hindi niya alam kung talaga bang nawala na ang pagmamahal ni Marco sa anak nila, ngunit gayon pa man, wala na siyang pakialam doon. Mama! Aina, kasama mo raw si Tito Gavin mo. Opo, nakita ko po siya kaya tumakbo ako sa kanya. Kasi nakita ko po si Daddy, gusto niya po akong kausapin. Tsaka sabi niya magbati na daw kayo. Tumanggi ako kasi nasaktan ka ni Daddy. Aina, I'm so sorry for everything, anak. Umiling ang batang babae kaya natigilan siya lalo. Mama, you remember what I said? Kapag may nanakit o umaway sa inyo, hindi ko po bati. Mahal na mahal kita, Mami. Tsaka, si Gavin, love ka niya, so love ko din siya. Napaawang ang labi niya sa gulat sa sinabi ng kanyang nag-iisang anak. Aina, pangako last na to. Pangako pagkatapos ito magkasama na tayong dalawa. I love you, Mama. I don't want to see you hurt. Masakit po ang puso ko
Kapag po nakikita ko, nasasaktan ka. Napatango siya at nilingon si Gavin na nakatingin sa kanya. Ngumiti siya at hinawakan ang kamay ng lalaki. Thank you. As always. Sabi ko naman, di ba? Liligawan kita at maghihintay ako sa'yo. Salamat sa lahat ng tulong mo. Salamat sa pananatili sa tabi namin ni Aina. Ngumiti lang ang binata at hinawakan ang kamay niya. Wala na roon ang singsing. Pumirma na rin si Marco. Malaya na siya sa kahit anumang sakit. Malaya na siya sa kung ano man ang nagpapasakit sa puso niya. Hindi ako nagmamadali, Clara. You can heal and move on. Nandito lang ako sa tabi mo. At mananatili ako sa mga oras na nagpapagaling ka ng puso mo. Ngumiti siya at napatango. Pwede ba tayo mag-usap? Nagangat ang tingin si Clara sa pamilyar na boses. Natigilan siya nang makita si Sofia suot ang isang puting dress at yakap-yakap ang katawan nito. Buwan na ang lumipas. Masaya siyang nagsimulang muli, kaya nakakagulat na makita ang babaeng naging dahilan ng paghihirap niya. Alam kong galit ka pa rin sa akin at sa kasalanang nagawa ko noon. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng nasabi at nagawa ko, namin ni Marco. Nadala ako sa pagmamahal niya at sa pag-aalaga niya na akala ko tama ang ginagawa namin. Talaga? Okay lang na may matapakan kayong pamilya? Hindi mo ba naisip na may batang nasa gitna ng lahat ng ito? Alam ko. At nagsisisi akong binaliwala ko ang bagay na yun. Buwan na kaming may relasyon ni Marco. At araw-araw na magkasama kami, nakakalimutan ko ang resulta ng pagtataksil namin. Kaya nga ako nandito eh. Kasi gusto kong humingi ng tawad at aminin ang mga kasalanan ko. Napasinghap siya at pinakiramdaman ang puso niya. Sa nagdaang mga buwan, maayos naman ang kanyang pag-move on. At sa mga nakalipas na buwan, naging mas magaan ang buhay niya. Lahat ng luho at binili sa akin ni Marco gagamitin ko sa ibang bagay. Gagamitin ko yun para sa baby namin ni Marco. Napalunok si Sofia at napahawak sa tiyan. Buntis ka? Tumango si Sofia. Lahat ginagawa ni Marco para sa aming dalawa ng baby namin. Humihingi ako ulit ng pasensya, Clara. Gusto ko sana na matapos na to. At mailayo ako sa stress na nararamdaman ko. Kinakain na ako ng konsensya ko kaya ako nandito para ipakita sa iyo nagsisisi ako. Pero sana hindi mo na kami guluhin. At hindi na rin sana umabot sa pisikalan ng lahat. For my baby and for your daughter. Hindi madaling magpatawad, Sofia. Sinira mo ako at ang pamilya ko. Ang kompletong pamilya namin para sa anak ko. Hindi magiging madali ang lahat, katulad ng gusto mo mangyari. Kahit para sa baby ko na lang, Clara, please. Nanikip ang dibdib niya. Ngunit hindi niya kailanman titigilan si Marco. Tiningnan niya si Sofia at nakaramdam siya ng inggit. Dahil kaya ni Marco ipaglaban ang relasyon nila habang siya, kailangan niyang masaktan para mailigtas silang dalawa ng anak niyang, si Aina. Wala ako ipapangako. Hindi ko masasabi na magiging magaan ang buhay mo. Hindi ko na rin kargo ang bigat at konsensya mo. Walang puwang sa puso ko ang kapatawaran sa mga babaeng katulad mo. Umalis siya doon. Agad sumakay sa kotse. Huminga siya ng malalim at agad sinundo ang anak niya na kumaway sa kanya. Agad siyang umuwi para magbihis at na makapunta sa isang family dinner kasama ang mga magulang ni Gavin. Gavin, seryoso ka ba talaga na kailangan namin pumunta dito? Yes, ipapakilala kita kay mama, kayong dalawa ni Aina. Pumasok sila sa loob at nakita niya ang ilan sa mga kakilala niyang negosyante. Kabado siya lalo na't alam niyang laman siya ng balita at magazine. Dahil sa naging issue nila ng kanyang dating asawa. Hindi niya alam kung paano pakikisamahan ang mga magulang ni Gavin. Lalo na't walang kasiguraduhan na magugustuhan siya ng mga ito. Mama, si Clara at si Aina. Napaawang ang labi ng ina ni Gavin habang nakatingin sa kanya. Oh wait, kilala kita, dear. Paano ko nga ba hindi makikilala ang isang matagumpay na negosyante? Napatawa siya at nahihiyang bumeso. Ganon din ang ginawa ng kanyang anak nang umiti at bumati sa mga ito. I heard what happened to you and it's so sad.
at nakakagalit pero ang mahalaga naman ay tapos na. Alam ko may something sa inyo ng anak ko at hindi na ako mangingialam pa doon. Hindi ko nga rin po sigurado. Tanggap kita kung yan ang inaalala mo. Naiintindihan ko ang sitwasyon mo dahil dumaan na ako dyan bago ko nakilala ang ama ni Gavin. Hindi madaling makalimot, ngunit mananatiling bukas ang puso mo sa panibagong pagmamahal at bagong simula. Sa mga oras na yun, magiging madali na ang lahat, Lara. Gavin really likes you before and up until now. Gustong-gusto ka pa rin ng anak ko. Masaya ako na nabigyan siya ng pagkakataon at inaamin ko na natakot ako noon. Pero talagang porsigido siyang makuha ka ulit. Kahit may anak na ako, kahit pa may anak ka, Clara, gustong-gusto ka talaga niya. Nakagat niya ang labi. At kahit paano nawala ang bigat ng pakiramdam niya. Masarap magmahal ulit, Clara. Hindi ibig sabihin na nasaktan ka. Hindi ka na pwedeng magmahal pa. You can heal anytime you want. Pero hindi ibig sabihin na isasarado mo na ang puso mo para sa ibang tao. Thank you po. And I heard, may press conference ka bukas. Pupunta kami ni Gavin. Susuportahan ka namin. Naku, kilala ko ang mga magulang mo at magkaibigan kami ng mga yon. Nabanggit ka nga po niya sa akin, lalo na't nalaman nila na lagi kami magkasama ni Gavin. Nireto ko ang anak ko sa kanila at syempre, kagaya ng lagi ko ipinagmamayabang matatanggap nila si Gavin. Natawa na lang siya at tinignan ng lalaki na nakamasi din sa kanya sa mga oras na yon. Tinignan ni Clara ang kanyang sarili sa salamin. Inaalala niya ang galit niya noon, ang sakit na naranasan niya, at ang puot na nararamdaman niya. Lahat ng yon, iiwan niya sa press con at lahat ng masasakit na alaala, ibubuhos niya mismo roon. Ma'am, ready na po ang media. Pag-imporma sa kanya ni Bella. Napatango siya at naglagay pa ng red lipstick. This is the finale, Bella. This case is about to end. I'm so proud of you, ma'am. Lumabas siya ng hotel room. Sumama sa kanya ang mga gwardyang pinadala ni Gavin para protektahan siya. Lahat ng media ay nandun. Ang ilang negosyante na kilala nila ay nandun din. Hindi ko na patatagalin pa. Wala namang dahilan para maghintay pa kayong lahat. Una, gusto kong linawin na matagal na kaming hiwalay ni Marco. Yes, he is my ex-husband. Pangalawa, inaamin ko. Naghiganti ako sa kanya at ginawa ko miserable ang buhay niya. Pangatlo, yes. Binili ko lahat ng properties at ilan sa mga bagay na alam kong pera ko ang ginamit niya. Pang-apat at panghuli, nakabuntis si Marco ng ibang babae. Habang mag-asawa pa kaming dalawa at ngayon ko lang ito nalaman. Nagbulungan ng mga tao at ang iba'y napaawang pa ang labi. Panglima, binili ko ang shares ng kumpanya niya. Lahat ng yun ginawa ko, hindi para sa sarili ko, kundi para bawiin ko ang lahat ng akin. Hindi sa nagmamayabang ako, pero kundi dahil sa akin hindi uusbong at makikilala ang pamilya at negosyo ni Marco. Ako ang dahilan ng lahat, ako ang gumawa ng paraan. Nakipag-usap, nakipag-close ng deal sa lahat ng negosyanteng nagtiwala sa akin. Only to find out, ninanakawan ako ng pera ni Marco para sa babae niya. Nagkaroon ng samot-saring reaksyon. Kailan pa ito? Tanong ng ama niya, nakatabi ni Gavin. At hindi lang yan. Bumili si Marco ng ilang lupa para sa negosyo niya at para sa babae niya gamit ang pera ko. Empleyado ko ang babae niya na ngayon ay nagdadalang tao. Am I cruel? Yes. Nasaktan ako at hindi niyo ako masisisi. Am I ruthless? Yes. Because they made me a monster. Did I get my revenge? Yes. Kontento na ako nakikita silang nahihirapan. Nagsimula na ring magtanong ang ilan na agad niya namang sinasagot. Lastly, wala na akong koneksyon sa kanilang lahat. Sinadya ko magkaroon ng press con para i-address ang lahat ng ito at para magbigay ng babala sa mga babae na maghanap ng tamang lalaki. Do not settle for less and don't break your boundaries just for a man. Nilabas niya ang mga dokumento at ilang ebidensya. Nang matapos ang press con, tila nakahinga siya ng maluwag. Tila nawala ang bigat na bagay na daladala niya sa loob ng maraming buwan. Na puro paninira ang ginawa niya.
Nagkatinginan sila ni Gavin na agad siyang niyakap sa harap ng maraming tao. Ang galing mo. Salamat sa pagbibigay ng lakas ng loob sa akin. Humiwalay siya at tinignan ng binata. Bakas ang kasiyahan sa mga mata nito. Ngunit mas ramdam niya ang kasiyahan ng sariling puso. Hindi mo sinabi sa akin na ganito pala ang nangyari sa inyong dalawa. Ang tanging alam namin ay niloko ka niya. Saad ng kanyang ina. Hindi pa sapat ang ginawa mo. Parurusahan ko ang lalaking yon. Anong karapatan niya saktan ka? Nasaktan ang nag-iisa naming anak? Humiwalay siya sa yakap ng mga magulang at napangiti. Napatingin siya sa mga magulang ni Marco na nakatingin sa kanya. Lumapit siya ron at kita niya ang galit sa mga mata ng ina nito. Are you happy now? Tanong ng ina ni Marco. Super happy, ma'am. Binalaan ko na kayo noon. Hindi kayo nakinig sa akin. Ngayon, na na-expose na ang lahat, wala na rin naman kayong magagawa. Hindi ka magiging masaya sa ginawa mo, Clara. Hindi ka patatahimikin ang konsensya mo at yan ang tandaan mo. Ngumiti siya dito. Pakisabi rin po kay Marco na hindi niya kailanman matatago ang katotohanan. Tumalikod siya sa mga magulang nito at hinawakan ang kamay ni Gavin. You're finally free. Hindi mo tinupad ang usapan natin. Boses ni Sofia na nasa labas kasama ang isang babae. Mas lalo mong pinalaki ang gulo, Clara. Should I say you're welcome? Nilalayo ka na sa manloloko, Sofia. Kampante ka ba na hindi siya maghahanap ng iba? Ginawa niya na sa akin yon. Sigurado akong gagawin niya rin sa'yo. Hindi niya magagawa ang sinasabi mo. Mahal niya ako. Time is the ultimate truth teller. Wait for your turn, girl. Pinanood niyang umiyak ang babae, ngunit wala siyang maramdamang awa para dito. You did great. Sabi ni Gavin. Let's have a date, my treat. Whatever you say, Gavin. Natawa ang binata at hinalikan siya sa noo. Kaya napangiti siya at napagtanto na kontento na siya sa kung anong meron man sila ni Gavin. Taon ang lumipas. Aina is good at modeling. Kuhang-kuha niya ang gusto namin. At akalain mo na para siyang nag-training kahit kasi simula pa lang niya. Hindi maiwasan ni Clara na matawa sa sinabi ng photographer ng anak niya. Tinignan niya ang litrato ni Aina at nakita niya ang pagkakahawig nito kay Gavin. Hindi niya akalain na may dalaga na siyang anak. Ang galing-galing. Alam namin na malaki ang magiging role niya sa modeling. She has this aura like yours, Clara. She's fierce and strong. Kung anong gusto ni Aina, siyang masusunod. Ilang taon na ang lumipas. Malinaw pa rin sa alaala niya ang nangyari sa nakaraan. Malinaw pa rin sa memorya niya ang mga bagay na ginawa niya. Hindi niya akalain. Sobrang tagal na pala nung huli niyang nakausap si Marco at ang mga magulang nito. Ano ba raw ang gusto ni Aina? Tanong ng kanyang ina. Gusto niya raw maging psychologist. Pero gusto niya rin mag-modeling. Ewan ko ba sa batang yun, ma'am? Gayon pa man, susuportahan ko pa rin siya. Ilang taon nang nakalipas nang ikasal sila ni Gavin. Hindi naging biro ang paghihintay ng asawa niya, ngunit bilib din siya sa mahabang pasensya nito. Nang ikasal sila ay nagplano sila ng kanilang pamilya at nakakamangha na wala siyang nilabas na pera sa kanilang kasal, maging sa panganganak sa kanilang anak na si Gabriel. Mama! Kumaway si Aina habang may kasamang ibang batang babae. Aina, bagong kaibigan? Nakita ko po siya sa isang bahay na naglalaro. Siya si Mariel. Sabi niya dito daw po nag-work yung mama niya. Hinawakan nito ang kamay ng kaibigan. Ito yung mama ko. Hinagmasdan niya ang batang babae dahil naalala niya ang mukha ng asawa. Ngumiti siya at hinaplos ang buhok ng bata at ngumiti. Bagong kaibigan ko siya, mama. Ang bait niya nga po eh. Binigyan niya ako bracelet na siya mismo may gawa. Binigay ko sa kanya yung pink kong watch. Wow, sigurado ako magkakasundo kayong dalawa. Nasaan na mama niya? Ang mama ko po isang waitress sa hotel na malapit dito. Nakatira po kami sa maliit na bahay. Iniwan po kasi kami ni Papa at sumama sa ibang babae. Natigilan siya at napatitig sa batang babae. Hanggang sa marinig niya ang sigaw ng natatanantang babae. Nang iangat niya ang tingin, mas lalo siyang natigilan nang makita si Sofia. Mama!
Mariel naman. Kanina pa kita hinahanap anak, kala ko nawawala ka na naman, pinag-alala mo ko. Sorry po, may bago po akong friend, si Aina. Ilang taon na rin na nakalipas nang huli niyang nakita ang babae. At di siya makapaniwala. Bumalik ito sa lugar kung saan niya unang nakita ang dating asawa. Clara? It's nice to see you again, Sofia. Sorry, masyado makulit ang anak ko. Hindi ko alam na si Aina pala ang sinasabi niya. Magkakilala po kayo? Nagkatinginan sila ni Sofia, kaya bumaba ang tingin niya sa batang babae. Na-meet ko na ang mama mo noon. Matagal na panahon na yun, Mariel. Masaya ako makita kayong dalawa. Wala pong friend dito si mama. Busy siya palagi pero hindi niya ako nakalimutan. Hero ko si mama dahil hindi niya ako iniwan. Tinignan niya si Sofia na nag-iwas naman ng tingin dahil sa pangingilid ng luha. Nakita niya rin si Gavin habang buhat ang anak nilang si Gabriel. I'm so happy na makita kayo magkasama. Nakinig ka sa sinabi ko. Clara, no need to answer. Besides, masaya na rin naman ako. Kasal na ako ulit at may anak na kami ni Gavin. Ilang taon niyang pinagaling ang sarili. Ilang taon din niyang tinanggap na wala na talagang puwang ang galit sa puso at isip niya. Ngayon na nakita niya muli si Sofia at napagtanto ang nangyari, nagpapasalamat pa rin siya na may isang babae ang nakawala sa isang maling lalaki. Thank you for being brave. Wala na talagang puwang ang galit sa puso ko. Dahil kontento at masaya na ako sa kung anong meron ako. Masaya din ako na makita ka masaya, Clara. Kagaya mo, masaya at kontento na rin ako kay Mariel. Wala na ako mahihiling pa. Napatango siya dito. Sa kabila ng sakit na pinagdaanan niya, natutunan niyang magpatawad sa lahat ng taong nanakit sa kanya. Salamat po sa pagkain. Ay, naalis na kami. Marahang sabi ni Mariel. Magkikita pa rin tayo bukas, di ba? Tanong ni Aina. Tumango si Mariel at ngumiti. Kaibigan kita, Anya. Magkikita at magkikita pa rin tayong dalawa. Pinanood niya ang kanyang anak at napagtanto rin niya na kalmado at masaya na ang kanyang puso. Kumaway siya at ngumiti sa mga ito bago niya pinagtuunan ng pansin ang kanyang pamilya na naging dahilan ng bagong pag-asa at kanyang bagong simula. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aming channel. Pa-like, subscribe, and comment po sa ibaba. Maraming salamat po hanggang sa muli. Paalam!